Kabanata 2061. Nagkaroon ng taos-pusong pasasalamat mula sa banal na babae at sa buong Divine Water Tribe. Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabi sa banal na babae, "Mahala ka, kabanalan. Noong una akong dumating, sinabi ko sa iyo ang aking layunin. Hindi ako tumulong sa banal na tribo ng tubig, kaya gusto kong makuha kung ano at pumunta ako dito para. Gusto kong magkaroon ng banal na tubig. Ayon sa mga alituntunin sa iyong tribo, tanging ang mga taong nakagawa ng mga dakilang gawa ang kwalipikadong makakuha ng banal na tubig. Maaari ko bang malaman kung ako ay itinuturing na isang taong nakagawa ng mga dakilang gawa mula nang matuklasan ko ang katotohanan sa likod ng kaso ng Banshee? Tanong pa ba iyon? Ang banal na babae ay ngumiti ng maliwanag at sinabi, kung hindi iyon isang dakilang gawa, ano? Ginoong Mayo, kung hindi mo kami tinulungan, paano nabawi ng Divine Water Tribe ang kapayapaan? Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya ang kanyang nasasakupan. Naintindihan naman ng subordinate niya kaya agad itong tumalikod at umalis. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik ang kanyang nasasakupan na may hawak na isang bagay. Isa itong bote ng tubig. Ito ay isang napakagandang gintong bote ng tubig. Kinuha ng banal na babae ang bote ng tubig at sinabi, "Mr. Mayo, ito ang banal na tubig na gusto mo." Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang bote ng tubig. Inabot ni Thomas ang bote bago niya ito binuksan at tinignan. Wala talagang espesyal sa tubig. Bukod sa mas malinaw, mukhang normal. Ito ba ay talagang banal na tubig? Hindi ba't tubig lang ang makikita sa sapa sa tabi ng tribo? Hindi niya alam kung ang pag-inom ng tubig ay talagang magpapahaba ng kanyang buhay. Ang banal na babae ay nagsabi, "Mr. Mayo, mangyaring uminom ng banal na tubig. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng aming tribo. Ito ay magpapahaba ng iyong buhay. Ikaw ay mabubuhay hanggang sa 100 taon man lamang." Umiti si Thomas at inimbak ang bote ng tubig. "I need the divine water, but not because I want to drink it. It's for something more important. I can't drink it yet." Medyo nagulat ang banal na babae at sinabing, "Nakuha mo na ang banal na tubig, ngunit hindi mo ito gagamitin para pahabain ang iyong buhay. Mr. Mayo, tiyak na marami kang sikreto." Sabi ni Thomas, "Hindi naman lihim, pero may iba pa akong gamit para dito. Nasa akin na ang gusto ko, at nalutas na ang kaso ng tribo. Iyong kabanalan, may mas importante pa akong gagawin, kaya hindi na kita iistorbahin ng mas matagal. Patawarin mo ako." Ang huling pangungusap ni Thomas ay kumakatawan sa dulo ng kanyang tip. Nakuha ni Thomas ang lahat ng 5 elemento. Metal na makapaghihiwalay sa langit at lupa, tubig na makapagdidilig sa lahat, apoy na maaaring sumunog sa mundo, at lupa na maaaring mag-alaga ng mga buhay. Ipinadala na ni Thomas ang iba pang 4 na elemento pabalik sa Celandine City. Ngayon, kailangan lang ni Thomas na bumalik kasama ang huling elemento, ang banal na tubig. Pagkatapos ng napakaraming araw ng paghahanap, sa wakas ay makakapagpatuloy na siya sa kanyang huling target. Ang tubig ng ninuno. Ito ang bagay na talagang gustong makuha ni Thomas. Makikilala lamang siya ng swerte kung nakuha niya ang ancestral water. Noon lamang siya maaaring makipagsapalaran sa isang todo laro na pakikipaglaban kay Lord Vadestas at hindi mapahamak ng swerte. Ngayon, nasa kanya na lahat ang 5 elemento. Madali niyang makukuha ang ancestral water ngayon. Pagkatapos magpaalam ni Thomas at ng grupo sa banal na babae, nagsimula silang bumalik. Si Pisces ang nagmaneho ng SUV sa direksyon ng Celandine City. Dumating ang mga miyembro ng Divine Water Tribe at Sacred Fire Tribe para paalisin sila. Tinamahan nila sila hanggang sa T-junction bago nila kinaweyan ang kanilang mga kamay at atubiling nagpaalam kay Thomas at sa grupo. Hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita pagkatapos nitong paalam. Ang kabaitan ni Thomas sa 2 tribong iyon ay magiging isang maalamat na kwento na magpapalipat-lipat sa loob ng mga tribo magpakailanman. Si Thomas ay magiging isang taong umiral tulad ng isang Diyos sa banal na apoy at banal na tubig tribes. Kabanata 2062. Nakabalik na sila sa Celandine City. Pagbalik ni Thomas at ng grupo ay hindi na sila tumuloy at dumiretso sa kanilang pangunahing destinasyon, ang House of Wisteria. Gusto nilang pauwiin si Phoebe at makuha din ang ancestral water. Mabilis silang nakarating sa House of Wisteria. Walang pumihil sa kanila, at dumiretso sila sa lobby ng reception. Sa wakas ay nakita na nila ang pinuno ng House of Wisteria na si Declan. "Tatay,
Pagka-uwi ni Phoebe, sinugod niya ang mga bisig ni Declan. Ilang araw na silang hindi nagkita, kaya na-miss talaga ng anak ang kanyang ama. Speaking of which, ito ang unang pagkakataon na iniwan ni Phoebe ang kanyang ama at naglakbay sa malayo. Bukod dito, naranasan niya ang lahat ng uri ng kahirapan sa paglalakbay at halos mamatay sa disyerto. Dahil sa mga karanasang iyon, pinahahalagahan niya ang panahong nabubuhay siya. Niyakap ni Declan si Phoebe bilang ganti. Ang kanyang anak na babae ay kanyang kayamanan. Ang hindi pagkikita ng kanyang anak ng ilang sandali ay naging dahilan para mamimiss niya rin ito sa buong panahon. Siya ay umaasa na makita ang kanyang anak na babae araw-araw. Halika, tingnan ko kung naging haggard ka na. Napaatras siya kay Phoebe at umikot sa harap niya. Napagtanto ni Declan na ang kanyang anak na babae ay mukhang medyo haggard at pagod, ngunit siya ay tila mas malakas sa pisikal kaysa dati. Napuno rin ng magandang espiritu ang kanyang tingin. Kung dati ay may sakit at mahinang babae si Phoebe ay mukhang isang bata at masiglang babae ngayon. Silang dalawa ay ganap na magkasalungat na aura. Sa totoo lang, ang mahabang paglalakbay ay nakatulong kay Phoebe na gumaling sa pisikal at mental. Tama si Declan na pinaalis ni Thomas ang kanyang anak. Inaplos ni Declan ang ulo ni Phoebe at nagtanong, nagdulot ka ba ng problema kay Mr. Mayo sa paglalakbay na ito? Umisi si Phoebe at sinabing, syempre hindi. Hindi ko siya pinaghirapan. Malaki pa nga ang naitulong ko sa kanya. Kung wala ako, hindi makokolekta ni Thomas ang lahat ng 5 elemento. Ganoon ba? Syempre. Tumingin si Phoebe kay Thomas at sinabing, ano sa palagay mo? Bahagyang ngumiti si Thomas at sumagot, totoo. Sa paglalakbay, marami talaga akong tinulungan ni Phoebe. Kung wala siya roon, hindi ko matatapos ang misyon. Lalong tuwang-tuwa si Phoebe nang marinig ang papuri nito. At the same time, mas nagustuhan niya si Thomas. Dad, enough chatting. I'm starving. I want to eat some food. Napatingin si Declan kay Thomas. Gusto niyang magluto si Thomas. Dahil may anorexia si Phoebe, kumain lang siya ng pagkain na inihanda ni Thomas. Kahit gaano kasarap ang pagkain inihanda ng iba, hindi niya ito makakain. Bago sinabi ni Declan, nagsalita muna si Thomas. Mr. Mars, ganap nang gumaling ang anorexia ni Phoebe. Kahit sinong magluto, makakain na siya. Talaga, tuwang-tuwa si Declan. Gayunpaman, nagpout si Phoebe at sinabing, Tay, hindi mo ako basta-basta madaya. Gusto ko pa rin kumain ng masasarap na pagkain. Syempre naman. Agad namang pinahanda ni Phoebe ang chef ng masarap na pagkain. Ang mga chef ng House of Wisteria ay the best of the best, kaya hindi naging problema sa kanila ang paghahanda ng masasarap na pagkain. Dahil gumaling na ang anorexia ni Phoebe, mas magiging komportable ito para sa kanila. Kasabay nito, inanyayahan ni Phoebe sina Thomas at Pisces na kumain kasama niya. Ang ilan sa kanila ay nagkukumpulan sa hapag habang masayang kumakain. Kapag nabusog na sila, oras na para gawin nila ang pinakamahalagang gawain. Kabanata 2063. Tumingin si Thomas kay Declan at sinabing, Mr. Mars, naibalik ko na ang 5 elemento. Mangyaring bigyan mo ako ng pabor at tulungan mo ako sa pagkuha ng ancestral water. Sige. Agad namang sumang-ayon si Declan, ngunit may makahulugang kislap sa kanyang mga mata. Tila may huli pa bago niya makuha ang ancestral water. Natural na napansin ito ni Thomas at maingat na nag-iingat. Ang lahat ay nanatili sa silid habang dinala ni Declan si Thomas sa templo. Kapareho ito ng huling beses na binisita niya ito. Mayroon pa ring 5 haligi at may nagninangas na apoy sa ibabaw ng bawat haligi. Kasabay nito, mayroong isang butil sa bawat haligi at sila ay ancestral eyes. Ang 5 elemento lang ang makakapigil sa ancestral eyes at tuluyang mapatay ang nagninangas na apoy. Pagkatapos, maaari nilang makuha ang ancestral water. Iyon ang sinabi ni Declan nang pumunta sila doon dati. Sa oras na ito, itinuro ni Declan ang haligi sa kanan at sinabing, simula sa haliging ito, kakailanganin mo ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa upang sugpuin ang mga mata ng ninuno. Thomas, mangyaring magsimula. Nanatiling tahimik si Thomas at inilabas na lang ang 5 elemento. Ang unang elemento ay metal na makapaghihiwalay sa mundo. Gawa ito sa volcanic metal na ginastos ni Thomas ng malaking halaga at binili mula sa auction. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap upang makuha ito. Hinawakan ni Thomas ang peking kutsilyo, huminga ng malalim, at nilaslas ang ancestral eye. Crash!
Ang ancestral eye ay nagkapira-piraso. Tamang-tama, maaaring alisin ng kutsilyo ang ancestral eye. Matagumpay na nasugpo ni Thomas ang unang ancestral eye. Habang ang ancestral eye ay nagkapira-piraso, ang apoy sa haligi ay dahan-dahan ding namatay. Tagumpay. Ang pangalawang ancestral eye ang susunod. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Thomas ang kahoy na pinagmulan ng buhay. Ito ang sanga ng puno na kinuha ni Thomas mula sa puno ng buhay pagkatapos niyang madaig ang hukbo ng langgam at buhangin. Inilagay ni Thomas ang sanga sa ancestral eye, at ang mata ay unti-unting naging itim. Matapos maging itim ang ancestral eye, napatay din ang apoy sa haligi. Ang pangalawang ancestral eye ay inalagaan. Ang ikatlo at ikaapat na ancestral eyes ay paparating na. Ang tubig na maaaring pawiin ang lahat at apoy na maaaring sumunog sa mundo ay ang dalawang elemento na natanggap ni Thomas mula sa Divine Water Tribe at Sacred Fire Tribe. Nakuha lamang ni Thomas ang dalawang elementong iyon pagkatapos ng ilang malaking pagsisikap din. Nakuha niya ang kanyang mga kamay sa mga elemento sa huli pagkatapos niyang tulungan ang dalawang tribo na magkaroon ng kapayapaan at binigyan siya ng suporta ng mga tribo. Ginamit ni Thomas ang Divine Water para ibabad ang isang ancestral eye at ginamit ang Sacred Fire para sunugin ang isa pang ancestral eye. Sa huli, ang isa sa dalawang ancestral eyes ay natunaw sa banal na tubig, habang ang isa naman ay nasunog at naging abo. Samantala, namatay ang apoy sa mga haligi. Ang susunod na ancestral eye ay ang huli. Ang mata na ito ay kailangang pigilin sa lupa na maaaring mag-alaga ng mga buhay. Ang pakikipag-usap tungkol sa lupa, ito ang pinakamadaling makuha, at ito rin ang pinakamadaling baliwalain. Kung hindi lang naalala ni Phoebe na ang lupa at kahoy ay magkakaugnay, hindi malalaman ni Thomas na ang lupang kailangan niya ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Sa kasalukuyan, ibinuhos ni Thomas ang lupa sa huling ancestral eye. Ito ay ganap na natatakpan ng lupa, at nakita nilang nawala ang ningning ng ancestral eye. Pagkatapos, namatay ang apoy sa huling haligi. Sa wakas, nawala ang lahat ng apoy sa 5 haligi. Kabanata 2064. Matagumpay na ginamit ni Thomas ang 5 elemento para sugpuin ang 5 ancestral eyes at patayin ang apoy sa 5 haligi. Nagtagumpay siya. Halos hindi maitago ni Thomas ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Kahit sinubukan niyang huwag ipakita ang kanyang emosyon, hindi niya maiwasang magmukhang excited sa kanyang napakalaking tagumpay. Ito ay normal na kalikasan ng tao. Congratulations, Thomas, sabi ni Declan. Ang ancestral water ay sayo na. Pagkasabi niya noon, may nakita siyang parang display screen sa itaas ng templo. Pagkatapos, lumipad sa screen ang isang sinaunang nilalang na parang itim na dragon. So, iyon ang tinatawag na swerte. Matapos makita ni Declan si Locke, ibinaba niya ang ulo at lumuhad sa isang tuhod. Sincere siya. Wow! May kumuha ng 5 elements at binuksan ng seal, may karapatan kang kausapin ako ngayon. Ang boses ay nagmumula sa display screen. Parang totoong dragon ang nagsasalita. Ngunit sa totoo lang, alam ng lahat na may ibang taong nagsasalita sa likod ng mga eksena. Sa sandaling iyon, ang tunay na utak ay dapat na nanunood kay Thomas mula sa isang lugar sa mundo, nakikipag-usap kay Thomas gamit ang isang voice changer. Imposible ring maniwala ang sino man na magsasalita ang isang dragon. Huminga ng malalim si Thomas at sinabing, Your Honor, ako si Thomas Mayo. Nagsikap akong makuha ang 5 elements na patayin ang mga nasusunog na haligi, at isa lang ang layunin ko, ang makuha ang ancestral water. Matapos marinig iyon ni Locke, sumagot siya, ibibigay ko ang ancestral water sa sinumang makapagpatay ng mga nasusunog na haligi. Pero Thomas, alam mo ba kung ano ang tunay na sinasagisag ng ancestral water? Ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo. Pakiliwanagan mo ako. Sabi ni Locke, okay, makinig ka sa akin, ang ancestral water ay may mga pakinabang at kawalan nito. Una, ang mga benepisyo. Ang sino mang uminom ng ancestral water ay magiging kwalipikadong sakupin ang lungsod ng Celandine. Kahit anong paraan ang ginamit ng tao, hindi siya titigil hanggat hindi niya ilalagay sa panganib si Locke at hindi rin maglalapat ng restriction si Locke sa kanya. Ang taong ito ay maaaring pabagsakin ang dating malupit at gawin ang kanyang sarili na pinuno ng Celandine City. Kaya niyang kumilos ng lampas sa batas. Natural, ito ay depende sa kung siya ay may sapat na kakayahan upang makamit iyon. Hindi siya pipigilan ng swerte, ngunit halatang hindi rin siya tutulungan ni Locke. Iyon ang pakinabang ng pag-inom ng ancestral water.
Kung ang isang tao ay hindi uminom ng ancestral water ngunit nais na ibagsak si Lord Vedastos at palitan siya bilang pinuno, hindi sasang-ayon si Locke dito. Susuportahan ng swerte si Lord Vedastos nang hindi pinahihintulutan ng sino man na palitan siya. Sa madaling salita, ang pag-inom ng ancestral water ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kwalipikasyon upang makipagkumpetensya para sa Celandine City. Ang kanyang mga kasanayan ang magpapasya kung siya ay magiging matagumpay sa ibang pagkakataon. Ang tinatawag na mga benepisyo ay maaaring mukhang walang silbi sa mga normal na tao, ngunit ito ay hindi mapaglabanan sa mga nangungunang bigwig. Matapos malaman ni Thomas ang tungkol sa mga benepisyo, gusto niyang malaman kung ano ang mga downside. Tanong ni Thomas, so, ano ang disadvantage ng pag-inom ng ancestral water? Dahil napakaraming benepisyo, kailangang magkaroon ng malaking kawalan. Pinatunayan ng sagot ni Locke ang hula ni Thomas. Ang itim na dragon sa screen ay lumipad ng isang beses bago ito tumigil. Tinitigan nito si Thomas na may kumikinang nalilang, kumikinang sa mga mata at dahan-dahang sinabing, ang ancestral water ay hindi normal na tubig. Ito ay gawa sa utak ng Locke. Kung inumin mo ang ancestral water, nangangahulugan ito na isakripisyo ang iyong kaluluwa sa swerte. Mula sa pagkatapos, ang swerte ay magiging iyong Panginoon, at susundin mo si Locke sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi na sayo ang buhay mo. Ang buhay mo ay kay Locke. Sa madaling salita, kung uminom siya ng ancestral water, siya ang magiging alipin ni Locke sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang swerte ay tatawag ng mga shot sa kanyang buhay at kamatayan. Bahagyang umiling si Thomas. He chuckled in resignation and said, napakalaking disadvantage niyan. Kabanata 2065. Ito ay ganap na hindi patas-batay sa mga pakinabang at disadvantages na ipinakita ni Locke. Ang mga benepisyo ay maliit, habang ang kawalan ay malaki. Kung uminom si Thomas ng ancestral water, ibibigay niya ang buhay niya kay Locke. Hinding-hindi tatanggapin ni Thomas ang presyong iyon anuman ang mangyari. Dahan-dahang na-activate ang makinarya sa lupa. Isang mesa ang bumangon mula sa lupa at isang basong tubig ang nasa mesa. Walang kakaiba dito. Sabi ni Locke, nasabi ko na sa iyo ang mga advantages at disadvantages. Depende sa iyo kung gusto mo itong inumin o hindi. Ito ba ang tubig ng ninuno? Ito ba ang bagay na pinaghirapang makuha ni Thomas? Bago ito nasa kanya, itinaya niya ang kanyang buhay para makuha ito. Ngunit sa oras na nakuha na niya ito, natanto niya kung gaano ito hindi mapagkakatiwalaan. Huminga ng malalim si Thomas at nagtanong, Locke, maaari mo ba akong bigyan ng karagdagang paglilinaw? Bakit ko susundin ang iyong mga utos pagkatapos kong uminom ng ancestral water? Bakit hindi kita maaaring ipagkanulo? Matapang na tanong iyon. Ngunit hindi ito inisip ni Locke. Sumagot si Locke, okay lang na sabihin ko sa iyo iyan. Ang ancestral water ay mahiwagang tubig na naipasa sa libu-libong taon. Kung inumin mo ito, ang iyong katawan ay nasa ilalim ng aking kontrol. Mamamatay ka kung kailan ko gusto na mamatay ka. Hindi ka talaga makakalaban. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo ako lalabanan, hindi kita hahayaang mamatay. Sa normal na kalagayan, ang pag-inom ng ancestral water ay parang pag-inom ng isang baso ng normal na tubig. Ang iyong katawan ay hindi magpapakita ng anumang masamang epekto sa sintomas. Sa simpleng salita, ang ancestral water ay parang bombang pang-time. Ang pag-inom ng ancestral water ay parang pagtali ng bomba sa katawan, at ang switch ng bomba ay nasa mga kamay ni Locke. Kung hindi ka tumayo sa Locke, hindi niya i-activate ang bomba, at hindi ka nasa panganib. Kaya, walang pagkakaiba kung ang bomba ay naruroon o wala. Gayunpaman, kapag pinili mong ipagkanulo si Locke at labanan si Locke, bubuksan niya ang switch at tatapusin ang iyong buhay anumang oras. Ngayon, naunawaan na ni Thomas kung bakit kailangan niyang uminom ng ancestral water para kilalanin ng Locke. Ang dahilan ay, sa pag-inom ng ancestral water, hindi siya magiging posible na tumayo laban kay Locke, at si Locke ay matapang na papayagan siyang labanan ang lungsod ng mapayapa. Gaano man karaming benepisyo ang makukuha niya, sa katotohanan, kikita siya para sa Locke. Minsang may gusto si Locke, hindi siya makatanggi. Tinitigan ni Thomas ang ancestral water at palihim na tumawa bilang pagbibitiw. Imposibleng inumin ni Thomas ang basong tubig na iyon. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa lahat ng oras na ito ay isang sayang. At saka, kung hindi siya uminom ng ancestral water, ito ay magpapakita na siya ay lumalaban sa Locke.
Sa oras na iyon, mas mahirap para sa kanya na ibagsak si Lord Vedastas at siguradong susuportahan ni Locke si Lord Vedastas. Ito ay mahirap. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Huminga ng malalim si Thomas bago nagsalita, I'm sorry. I'm afraid that I won't be able to enjoy this glass of ancestral water. Talagang kailangan niya ng lakas ng loob para sabihin iyon. Nakatayo sa malapit si Declan habang nakatitig kay Thomas. Matapos niyang marinig iyon, isang makahulugang kislap ang bumungad sa kanyang mga mata. Mukhang may iniisip siya tungkol kay Thomas. Mukhang hindi nagulat si Locke sa sagot ni Thomas. He nonchalantly said, it's your choice kung inumin ito o hindi. Hindi kita pipilitin. Pero Thomas, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Alam kong may malaking salungatan ka kay Lord Vedastas. Kung hindi ka umiinom ang ancestral water, hindi ka magiging kwalipikadong palitan siya. Kapag sinubukan mong harapin si Lord Vedastas, hindi ko hahayaang mangyari ito. Kabanata 2066. Ito ay isang babala. Maaari niyang tanggihan na inumin ito, ngunit kung hindi niya ito inumin, makakalimutan niya si Lord Vedastas at kailangan na lang niyang umalis. Kung hindi, hindi siya patatawarin ni Locke. Napakaswerte naman. Napangisi si Thomas. Tapos, may sinabi siya na ikinagulat ni Locke. Dahan-dahan niyang itinasang ulo, tumingin kay Locke at sinabing, talagang ibababa ko si Lord Vedastas. Kung ignorante ka para magpilitin na tulungan siya, aalagaan din kita. Siya ay walang takot. Talagang matapang siya. Walang sino man ang nangahas na magsalita kay Locke ng ganoon. Kahit mayabang si Lord Vedastas, masunurin pa rin siya gaya ng aso bago si Locke. Huling na-refresh ni Thomas ang mga alaala nila sa kanya. Nang marinig ni Locke ang sinabi niya, napatulala siya ng ilang segundo bago siya tumawa. Ang yabang mo naman. Napakawalang galang mo sa akin. Thomas Mayo, sisiguraduhin kong matanto mo kung gaano ka kamangmang. Malalaman mo kung ano ang tunay na takot. Ang pag-uusap ay isang pagpapakita ng pagsuwi ni Thomas laban kay Locke at hindi na posible na iligtas ang sitwasyon. Hindi siya natakot ni Thomas kahit kaunti. Ang Diyos ng digmaan ay hindi kailanman natakot sa sinuman sa kanyang mga kaaway. Lumapit siya para kunin ang baso ng ancestral water at mapanlate na sinabi, bagamat hindi ko ito iinom, nagsusumikap pa rin akong makuha ito. Kaya, kukunin ko na. Locke, tayo ay, magkikita tayong muli. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Tinitigan ni Locke si Thomas na may nakakasilaw na mga mata. Ayaw niyang kunin ni Thomas ang ancestral water, ngunit hindi niya mapigilan si Thomas sa puntong ito. Kung tutusin, wala doon ang kanyang katawan. Tsaka kahit nandoon siya, imposibleng matalo niya si Thomas. Titignan ko kung anong gagawin mo. Pagkasabi nun ni Locke, nagdim yung big screen. Pagkatapos, ang 5 haligi na ang apoy ay napatay, ay muling sinindihan. Nagsimula muli ang apoy. Tinulyapan ni Declan ang screen bago siya tumalikod at umalis. Tahimik na lumabas sina Thomas at Declan magkasunod. Hindi man lang nag-usap ang dalawa. Hanggang sa lumabas sila ng templo ay biglang pinigilan ni Declan si Thomas mula sa likuran. Tahan na. Huminto sa paglalakad si Thomas, lumingon at tumingin kay Declan. Sa totoo lang, komplikado ang impresyon ni Thomas kay Declan. Ang dalawa noon ay may magandang relasyon, ngunit sa parehong oras, sina Thomas at Locke ay magkaribal. Ibig sabihin, magkaribal din sina Thomas at Declan. Ito ay isang kaakit-akit na pakiramdam. Mr. Mars, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tinitigan ni Declan si Thomas bago niya inabot at tinuro ang kaliwa. Hindi ito ang lugar para mag-usap tayo. Sumama ka sa akin. Base sa ekspresyon at kilos ni Declan, tila may ilang sikreto siyang gustong ibahagi kay Thomas. Kabanata 2067. Ano kaya yon? Tinundan ni Thomas si Declan ng walang pag-aalinlangan. Pinuksan ni Declan ang isang bakal na pinto. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa kwarto at nilock ni Declan ang pinto. Maganda ang sound insulation ng kwarto at mayroong anti-eavesdropping system. Kung dito tayo mag-uusap, walang makakaalam ng laman ng usapan natin maliban sa atin. Pinigyan ni Declan si Thomas ng assurance. Tapos, sabi niya, Thomas, I was really impressed with your performance just now. Nakangiti si Declan at walang takot na tumawa.
Hindi siya nalungkot sa ginawa ni Thomas kanina. Sa halip, siya ay nasa ibabaw ng buwan. Nalilito si Thomas. Wala bang kakampi si Declan kay Locke? Sabi ni Thomas, Mr. Mars, nakakalito ang reaksyon mo. House of Wisteria ang tagapagsalita ng Locke sa Celandine City, at ikaw, Mr. Mars, ay isang tapat na taga-suporta ng Locke. Hindi ba dapat kakampi mo siya? Bakit masaya ka ba sa mga kinikilos ko kanina? Hindi sumagot si Declan. Nakatitig lang siya kay Thomas at tumingin sa paligid na parang nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag ang mga bagay-bagay kay Thomas. Hayaan mong ipaliwanag ko ng paisa-isa. Tumikim si Declan at sinabing, hayaan mong isipin ko kung saan ako magsisimula. Hayaan mo akong magsimula kay Mr. Cole, ang iyong namatay na master. Thomas, naalala kong tinanong mo ako kung bakit ko isasama si Mr. Cole nang walang pag-aalinlangan. Tumanggo si Thomas. Talagang tinanong niya iyon. Si Declan ay hindi isang taong gagawa ng mabubuting gawa ng walang kondisyon. Ang mga sagot tulad ng, naawa siya kay Mr. Cole at gusto niyang tulungan si Mr. Cole na kumpletuhin ang pagbuo ng kanyang diskarte sa paghugpong upang matulungan ang higit pang mga pasyente ng cancer. Na parang peke kay Thomas. Maliban kung may cancer si Declan, hindi naniniwala si Thomas na susuportahan niya sa pananalapi si Mr. Cole para sa mga kadahilanang iyon. Si Declan ay hindi payag na sabihin kay Thomas ang kanyang tunay na layunin noon dahil hindi niya alam ang paninindigan ni Thomas. Ngayon, gamaan ang pakiramdam ni Declan. Sinabi niya, Thomas, sasabihin ko sa iyo kung bakit gusto kong suportahan sa pananalapi ang pag-aaral ni Mr. Cole at tapusin ang pagbuo ng kanyang pamamaraan ng paghugpong. Ito ay dahil bukod sa pagtulong sa pagpapagaling ng kanser, ang paghugpong ay mahalaga din para sa ibang bagay. Nakakapagpagaling ito, ang lason ng ancestral water. Ano? Nanlaki ang mata ni Thomas. Hindi niya inaasahan iyon. Ito pala na grafting ay maaaring kahit na gawin ng isang bagay. Sinabi ni Declan, ang ancestral water ay isang uri ng mahiwagang tubig. Ito ay naipasa sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga taong umiinom ng ancestral water ay kontrolado ng Locke at maaari silang patayin anumang oras. Ang ancestral water ay isang mataas na kalidad na lason. Walang panlunas para dito. Kapag nainom mo ito, ibibigay mo ang iyong buhay sa lason ni Locke. Talagang umiral ang gayong lason sa mundong ito. Parang hindi ka panipaniwala. Nagpatuloy si Declan. Ngunit hindi lahat ay karapat-dapat na uminom ng ancestral water. Ang mga taong maaaring uminom ng lason na ito ay top-notch. Si Lord Vadestas ay uminom nito, at ako rin ay uminom nito. Bukod sa akin, ang bawat House of Wisteria head ay kailangang uminom ng ancestral water, at silang lahat ay mamamatay dahil sa lason nito. Ang kanyang mga salita ay nakakatakot. Pinag-isipan ito ni Thomas at kabisado ang lahat ng impormasyon. Alam niyang walang tinatagong detalye si Declan. Tinabi sa kanya ni Declan ang lahat. Tinabi ni Thomas. Kaya, sinusuportahan mo ang pag-aaral ni Mr. Cole ng paghugpong ng walang anumang kondisyon dahil gusto mong gamitin ang pamamaraan upang gamutin ang lason ng ancestral water sa iyong katawan. Oo, mariing sagot ni Declan. Ang bawat pinuno ng bahay ng Wisteria ay maaari lamang humawak sa kanilang posisyon hanggang sila ay 60 taong gulang. Pagkatapos, buksan ng Locke ang switch at sila ay mamamatay dahil sa lason ng ancestral water. Pagkatapos nito, isa pang miyembro ng pamilyang Mars ang pipiliin upang magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya. 60 taong gulang na ako sa loob ng 7 taon, pagkatapos ay mamamatay ako, isa lang ang anak ko, at iyon ay si Phoebe. Pagdating ng panahon, si Phoebe ang magiging House of Wisteria's head. Kapag siya ay 60 taong gulang, siya ay mamamatay din dahil sa ancestral water. Mula noong sinaunang panahon, ang 1000 taong gulang na sumpa na ito ay kaakibat ng pamilya Mars at hindi ito nagbago. Ang swerte ay nagbigay ng kayamanan sa pamilya Mars, ngunit binigyan din niya tayo ng mga bangungot. Kabanata 2068. Medyo nagulat si Thomas sa sinabi ni Declan. Hindi inaasahan ni Thomas na magkakaroon ng ganoong kwento sa likod ng ancestral water. Hindi inaasahan ni Thomas na talagang miserable din ang mukhang maluho na House of Wisteria. Ang bawat ulo ng bahay ng Wisteria ay papatayin ni Locke kapag sila ay 60 taong gulang. Walang iba kundi ang ancestral water ang kanilang wakas. Declan chuckled in resignation and said, I'm sure you want to know who Locke is, right?
I'm revealing the true face of Locke to you right now. Kailangan niyang tumingin sa nakaraan para pag-usapan iyon. Ang kanilang kwento ay naganap mga 1,000 taon na ang nakalilipas sa panahon ng pamamahala ni Edward I. Noon, walang kakayahan ng hari. Isang bagong kapangyarihan ang hindi maipaliwanag na lumitaw sa kaharian. Nais nilang ibagsak ang hari at baguhin ang pamahalaan. Ang grupong ito ng mga tao ay nagtago sa dilim at tinawag ang kanilang sarili na Locke. Lumikha ang swerte ng isang espesyal na uri ng lason na walang panlunas at pinangalanan nila itong tubig ng ninuno. Ginamit nila ang ancestral water upang kontrolin ang mga miyembro ng maharlikang pamilya at mga ministro na may layuning saktan ng hari. Habang tiwala si Locke na kaya nilang kontrolin ang gobyerno, nalantad sila sa huli. Noong panahong iyon, isang matuwid na general ang tumalikod kay Locke. Pagkatapos uminom ng ancestral water, tila pumayag siyang makipagtulungan kay Locke sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbo upang hulihin ang hari. Sa totoo lang, isinulat ng general ang lahat ng mga plano ni Locke sa isang piraso ng papel. Itinago niya ang papel sa kanyang manggas at ibinigay sa hari. Matapos basahin ng hari ang sulat at matuklasan ang katotohanan, mabilis niyang naalis si Locke. Bukod dito, inaresto at pinatay din ng hari ang lahat ng kasama nilang nakibahagi sa kanilang pukana. Ang pangunahing utak ng Locke ay ang tiyuhin ng hari at pinili niyang umalis kaagad sa lungsod. Isang matapang na general na bihasa sa pakikipaglaban ang sumama sa kanya at ang kanyang apelyido ay Mars. Pagkatapos nito, nawala ang tiyuhin ng hari at si General Mars. Gaano man karaming tao ang ipinadala ng hari upang hanapin sila, hindi nila mahanap ang kinaroroonan ng dalawang individual na iyon. Akala nila noong una ay ito na ang katapusan. Sino ang makakaalam na ang Locke ay muling lilito sa ibang pagkakataon at patuloy na umiral sa mga tao? Maliwanag na natili ang tiyuhin ng hari bilang utak ng Locke habang si General Mars ang nagtatag ng House of Wisteria. Ang pamilya ay magiging tapat sa tiyuhin ng hari sa buong buhay nila. Kahit na ang miyembro ng royalty na ito ay hindi kailanman naglalayong sakupin ang mundo, nakakuha pa rin siya ng maraming yaman gamit ang ancestral water. Ang Locke at bahay ng Wisteria ay umiral na mula noon. Matagal nang pumanaw si Haring Edward, ngunit umiral pa rin ang Locke. Sila ay umiral sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, si Locke ang naging tunay na pinuno ng lungsod ng Celandine, at ang House of Wisteria ay nagbago ng mga kamay mula sa General Mars patungong Declan. Ang mga miyembro lang ng Locke at House of Wisteria's head ang nakakaalam ng sikretong ito. Bukod kay Declan, hindi alam ng iba pang kasalukuyang miyembro ng pamilya Mars ang tungkol dito. Kung si Declan ay namatay at si Phoebe ang naging ulo ng pamilya, si Phoebe ay magiging karapat-dapat na malaman ng 1,000 taong gulang na sikretong ito. Sa totoo lang, si General Mars at ang tiyuhin ng hari ay napakalapit noon. Naging tapat si General Mars sa buong buhay niya at hindi kailanman hiniling ng tiyuhin ng hari kay General Mars na inumin ang ancestral water. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na lubos na mapagkakatiwalaan ng mga miyembro ng Locke ang mga miyembro ng pamilya Mars. Hindi lahat ay maaaring maging General Mars. Upang maiwasan ang pagtataksil ng pamilya Mars kay Locke at upang ganap na makontrol ang pamilya ng Mars, kalaunan ay nagpasya si Locke na painumin ang pinuno ng pamilya ng Mars ng ancestral water. Sa ganoong paraan, hindi posible na ipagkanulo sila ng pamilya Mars. Nang marinig iyon ni Thomas, hindi niya namamalayan na napabuntong hininga siya. Nakakaawa talaga ang pamilya Mars. Hindi iyon ang katapusan. Kabanata 2069. Dagdag pa ni Declan, ang ancestral water ay parang isang sumpang gumugulo sa pamilya Mars. Sa huli, hindi na kinaya ng isang padre de pamilya. Pinili niyang magtaksil at nauwi agad sa kamatayan. At saka, ito pinahigpit din ni Locke ang kanilang mga paghihigpit. Ang bawat ulo ng pamilya ay mabubuhay lamang hanggang 60 taong gulang bilang resulta. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Thomas ang relasyon sa pagitan ng Locke, ang tubig ng ninuno at bahay ng Wisteria. Ang tiyuhin ng hari ay gustong maging hari sa pamamagitan ng paggamit ng ancestral water noong nakaraan. Gayunpaman, nalantad siya kaya tumakas siya sa tulong ni General Mars. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa Locke habang si General Mars ay nagtatag ng House of Wisteria upang suportahan siya. Nagtulungan silang dalawa kaya kumita sila ng malaking yaman. Sa kasamaang palad, nagkagulo ang kanilang mga inapo.
Hindi nagtiwala ang Locke sa House of Wisteria, kaya pinili nilang gamitin ang ancestral water para, Italy, ang House of Wisteria. Natural na hindi makayanan ng House of Wisteria, kaya nilalabanan nila at pinagtaksilan si Locke. Sa huli, nabigo ang kanilang pagtataksil at tumanggap sila ng mas mahigpit na parusa bilang kapalit. Ang bawat ulo ng pamilya ay mabubuhay lamang hanggang 60 taong gulang. Kaya lang, tumagal hanggang ngayon ang kwento ng Locke at House of Wisteria. Ang Locke ay maingat na ngayon. Mga miyembro lang ng Locke ang makakaalam ng sikretong ito. Ang mga pinuno ng House of Wisteria ay ang mga exception. Ang iba ay walang karapatang malaman ang tungkol dito. Kahit si Lord Vedestas ay hindi alam ang tungkol sa lihim na ito. Sa makatuwid, dahil nagpasya si Declan na sabihin kay Thomas ang tungkol sa sikretong ito, nangangahulugan ito na lubos niyang pinagkakatiwalaan si Thomas at pinili niyang maging kakampi ni Thomas. Napabuntong hininga si Thomas at sinabing, "Kaya, Mr. Mars, ang layunin mo ay kumpletuhin ang pamamaraan ng paghugpong upang mapagaling mo ang laso ng ancestral water at payagan ang pamilyang Mars na maalis ang sumpa na naipasa sa libu-libong taon." Isang mariing tango ang ibinigay ni Declan sa kanya. Natarante si Thomas at nagtanong, "Pakiusap, hindi ko intensyon na maging nakakasakit, ngunit hindi ba madaling alisin ang sumpa? Hanggat hindi mo pahihintulutan si Phoebe na maging ulo at huwag mo siyang painumin ng ancestral water, hindi ba matatapos ang sumpa?" Pero kung ganoon, baka mamatay si Declan. Hindi, tiyak na mamamatay siya. Umalaklak si Declan bilang pagbibitiw habang sinabi niya, paano magiging ganoon ka-simple? Kung hindi si Phoebe ang magiging pinuno, ang House of Wisteria ay masisira. Hindi lang si Phoebe ang mamamatay, kundi lahat ng nasa House of Wisteria ay mamamatay din. Iyon ay hindi ang gusto ko. Sa conclusion, mayroon lamang isang pangwakas na layunin na i-root ang Locke. Sinabi ni Thomas, "Mr. Mars, salamat sa pagtitiwala sa akin at pagsasabi sa akin tungkol dito. Tinitiyak ko sa iyo na gagawa ako ng panlunas para sa tubig ng ninuno at tutulungan kang maalis ang sumpa ni Locke." Kasabay nito, puksain ko si Locke at pakawalan ang House of Wisteria mula sa pagkakahawak ni Locke. Nang marinig iyon ni Declan ay napaluha siya. Ang tagal niyang hinintay ang sandaling ito. Then, biglang idinagdag ni Thomas, "Speaking of which, si Lord Vedestas ay nakainom na rin ng ancestral water." Ibig sabihin, nasa ilalim ng kontrol ni Locke ang buhay niya. Haha, nakakatuwa ito. Ginagamit ni Lord Vedestas ang Heart Eater para kontrolin ang iba, pero siya rin ang pagiging kontrolado ni Locke sa pamamagitan ng ancestral water. Napakabalintuna. Tahan na. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at nagtanong, "The ancestral water and Heart Eater. Mr. Cole and Elliot Katz, the capricious holy hand." Umalaklak si Declan. "Mukhang nahulaan mo na." "Tama. Tinakaw ni Lord Vedestas si Elliot kay Mr. Cole dahil gusto niyang gamitin ni Elliot ang kanyang kakayahan sa paghugpong para kontrahin ang laso ng ancestral water. Bagaman nabigo ang ideyang iyon, pinagsama ni Elliot ang kanyang diskarte sa paghugpong at ang ancestral water na lumikha ng isang kasuklam-suklam na produkto na tinatawag na Heart Eater. Maaaring sabihin ng isang tao na ang Heart Eater ay isang hindi maganda, panloob na byproduct ng ancestral water. Kahit na, nagawa ni Lord Vedestas na kontrolin ang Celandine City gamit ang Heart Eater. Kabanata 2070. Makahulugan iyon kay Thomas. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa ancestral water, mas nag-aalala si Thomas sa Heart Eater dahil nalasan ang kanyang anak na babae dito. Ang layunin ng pagbisita ni Thomas sa Celandine City ay upang lumikha ng isang panlaban para sa Heart Eater. "Teka, hayaan mo akong ituwid ito," dahan-dahang sabi ni Thomas. Ibig sabihin, ang Heart Eater ay talagang nabigong byproduct ng ancestral water. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng ancestral water at grafting. Tumango si Declan. "Tama ang lahat ng sinabi mo. Taglit mong na-master ang grafting technique at mayroon ka ng ancestral water. Kung gusto mong makagawa ng antidote para sa Heart Eater, sandali na lang." Nang marinig iyon ni Thomas, natuwa siya at humanga. Ipinahiwatig din nito na magiging ligtas ang kanyang anak na babae at hindi na pahihirapan ng Heart Eater. Pero, tinitigan ni Thomas si Declan at sinabing, "Actually, ngayong nakuha ko na ang gusto ko, I can just make the antidote. The conflict and grudge between me and Lord Vedestas will no longer exist. I can even leave Celandine City and go back."
Sa Southland District sa sandaling ito. Mr. Mars, sinabi mo sa akin ang lahat. Hindi ka ba natatakot na aalis ako? Sabi ni Declan, dahil gusto ko ang tulong mo, imposibleng may itago ako sa iyo. Sinabi ko sa iyo ang lahat dahil naniniwala ako na hindi ka basta-bastang aalis. Sa totoo lang, tama siya. Si Thomas ay hindi isang taong abandonahin ang iba kapag nakuha niya ang gusto niya. Mayroon siyang mga prinsipyo. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Mr. Mars. Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadaling matatapos ang alitan namin ni Lord Vadestos. Magkakaroon pa rin ng digmaan sa pagitan ng Art Trading Corporation at Locke. Pagkatapos nilang sabihin ang gusto nilang sabihin, magkasunod na lumabas ng kwarto sina Thomas at Declan. Sa sandaling umalis sila sa silid, kailangan nilang itago ang lahat ng mga sikretong iyon sa kanilang sarili, at hindi nila maaaring sabihin sa iba ang tungkol sa kanila. Hindi narinig ni Locke ang usapan nila sa kwarto. Kung hindi, papatayin si Declan. Pagbalik nila sa sala, masayang nagtanong si Phoebe, "Kumusta, Thomas? Nakuha mo ba ang ancestral water?" Tumango si Thomas. "Nakuha ko na." Tinitigan ni Phoebe ang ancestral water sa kamay ni Thomas at curious na nagtanong, "Ngayong mayroon ka ng ancestral water, bakit hindi mo ito inumin?" Hindi pa rin alam ni Phoebe kung ano ang sinisimbolo ng ancestral water. Hindi niya alam kung ano ang kaakibat ng pag-inom ng ancestral water at kung gaano ito kadelikado, kaya natarante siya. Natural, hindi sasabihin sa kanya ni Thomas ang totoo. Umiti lang siya ng mahina at sumagot, "Walang kwenta kung iinumin ko na lang. Gusto kong ibalik at kumuha ng merienda. Tapos, iinom ako habang kumakain." Umagalpak ng tawa si Phoebe. "Ang ancestral water ba ay parang alak sa iyo?" Napahanga ako. Kasunod nito, kinuha ni Thomas ang isang badge sa kanyang coat at ibinalik iyon kay Declan. "Since I have what I want, I guess I won't be coming to House of Wisteria anymore. So, I'd like to return this badge to you, Mr. Mars," he said. Gayunpaman, inabot ni Declan para itulak ito pabalik. "I'm giving you this badge. You're welcome here anytime." Kung ganoon, salamat. Iningatan ni Thomas ang badge bago niya pinangunahan ang Pisces palabas ng House of Wisteria.